na sinasabi noong mga yon, hahatulan daw nila si Vice President Sara Duterte. Imagine ha, ang konstitusyon natin naglagay ng Senado bilang hukuman sa impeachment. Pero meron silang bukod na hukuman sa labas. Na hindi naman nila titigilan doon, kasabwat ang mga komunista aktivista at yung mga anak nilang wokes. Lahat ay alam, maliban sa paghuhugas ng pinggan, sa lahat ay may sagot, unang-una na ay wait lang. Yan, makikita natin. Of course, ang grupo o kampo ng mga supporters ng mga Duterte ay mayroon din dyan sa kabilang dako. Magrarally din sila. Kailangan nilang ipakita ang kanilang suporta sa pinatatalsik na ibinoto ng 32 milyong Pilipino na hindi naman ibinoto ng mga taga-simbahan. Hindi po ibinoto niyang mga nasa Kamara de Buaya. Hindi ibinoto ng mainstream media. Hindi ibinoto ng mga elitista, ng mga edukado, mga ekspertong abogado. Hindi ibinoto ng mga obispo pare. Hindi ibinoto ng mga komunista, aktivista o ng mga dilawan at pink. Pero sila nagsasama-sama uli para patalsikin ang ibinoto ng mamamayang Pilipino. Okay? Dapat maging maliwanag yan. Kwentas klaras dapat yan. Walang plastikan dyan. Sumasang-ayon ka dyan sa sinasabi ko, nasa sa iyo. Hindi ka sumasang-ayon, bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Diba? Oh. Ganun lang yan. Sa demokrasya, meron tayong kalayaan na sumang-ayon, may kalayaan tayong tumutol. Ngayon, pagkatapos nilang ilatag dyan, syempre may mga testigo, kuno sila. Kasama na yung notorious kidnapper na si Madriaga. Meron din sila di umanong mga ebidensya. Ba? Yung mga pinagkukuha nila ng labag sa proseso ng batas. Gusto nilang gamitin ang batas para panagutin umano ang lumabag sa batas, pero ang ginagawa nila ay labag sa batas. Okay? Ngayon, pagkatapos niyan ay magpipresenta naman ng kanyang ebidensya ang Vice Presidente. Pero hindi pa nagsisimula ang trial, ano na agad ang kanilang propaganda? Tandaan po ninyo, bantayan din natin at bitisin natin ang mainstream media. Papaano nila pinipilipit ang mga balita, papaano nila ito kinakabig, inaangguluhan, papaano nila binababoy at binubobo ang taong bayan. Lilitisin natin ang mainstream media. Pangunahin na po ang programang ito na lilitis sa kanila. I must know, 10 taong mahigit na po ako sa pagbo-broadcast. Kaya may karapatan ako na litisin ang mga maleta media. Ngayon, galit na galit sila sa social media. Kayong mga nanonood sa TikTok. Ayaw nila niyan. Kayong nanonood sa Facebook. Ang gusto nila sa kanila lang manood at maniwala. Nakalimutan nila, sa pag-unlad ng teknolohiya, mayroong social media, at silang luma ng bulok na, pinapalitan na ng social media bagong-bago, sariwa at mabango. Bakit ito tinawag na social media? Para sa lahat ng nasa lipunan, mayaman may pinag-aralan, walang pinag-aralan mahirap, para sa lahat ng tao, lahat ng Pilipino. Sapagkat ang Pilipino may karapatang mamili ng kanyang gusto. Yun ang ayaw ng mainstream media. Ang gusto ng mainstream media, ididikta niya sa iyo kung ano ang panunuorin mo, sino ang panunuorin mo, sino ang paniniwalaan mo. Siyempre sila lang. Ayaw ng mainstream media at ng mga kasabwat nila na maniniwala ka sa iyo, sa iyong sariling opinyon at kakayahang umunawa at bumasa ng mga pangyayari. Ayaw nila yon na gawin ng karaniwang tao. Gusto nila ang tao'y sunod-sunurang maniwala sa kanila. Radyo, TV, dyaryo. Gusto nila manatiling bulag ka na ikaw ay may kalayaan at karapatang magsuri ng iyong binabasa, pinakikinggan at pinanunood. Ayaw nun ng mainstream media sa social media. Pero sapagkat sila'y bulok na bumabaho, pinasok din nila ang social media. Kaya makikita nyo, ang mainstream media, radyo, TV, dyaryo, pumasok na sa social media at dito naman sila nagkakalat ng baho at panggagago sa taong bayan. Kaya maging maingat po tayo sa social media. Pipiliin na rin natin ang pinanunood natin. Ulitin ko, ang social media, nagbigay ng kapangyarihan at malawak na kalayaan sa taong bayan, anuman ang level ng kanyang pinag-aralan, para mamili ng paniniwalaan, pakikinggan at panunuorin. Kayo yan. Bakit tinawag na social media? Bagong media. New media. Bakit bago? Hindi na yung luma. Bakit social? Para sa lahat. Tinatawag din itong citizens media. Bakit tinawag na citizens media? Ang mismong taong bayan, ang mamamayan na, ang media, hindi na ang mainstream media. Ano ba ang ibig sabihin ng media? Nagmula sa salitang medium. Ano ba ang medium? Daluyan. Kaya ang taong bayan na mismo, ang medium o media, kayo na po. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng 4 na taon ng journalism. Pagkatapos haharap ka sa camera,
Magsasalita ka sa mikropono, magsusulat ka sa dyaryo, gagaguhin mo lamang ang taong bayan. Pipilipitin mo ang balita, aangguluhan mo, itatagilid mo, ititiwarik mo, itutuwad mo, padadapain mo ang balita. Para lamang iligaw ang taong bayan. Yan ba pinag-aralan mo sa loob ng 4 na taon? Ang gawing bobo at gago ang taong bayan? Muli mong pinupusasan at nilalagyan ng tanikala ng kamangmangan? Di ba nagsakripisyo ang ating mga bayani? Para tayo alisin sa kamangmangan na idinagan ng mga dayuhan? Bakit ganyan ang ginagawa sa atin ng mainstream media? Inaaliw tayo sa mga teledrama ni Coco Martin. Pero alam na alam natin, yan ay isang anyo ng propaganda. Ano itong impeachment na ito? Isa ring teledrama ito o palabas sa hapon. Hanggang gabi. Para tayo aliwin. Para tayo ay iligaw na ang mga ganitong ayaw nila ay masama at marumi at itong mga gusto lang nila at pinapanigan ang malinis at mga banal. Yan ang teledrama na impeachment. Bakit ko sinasabi ang mga ganyan? Meron ba akong basihan? O ito basta lamang sumulpot sa aking kukote. Natulog ako at nagising na panaganipan ko at ito binabahagi ko sa inyo. Hindi po. Itong impeachment na ito, lahat ng mga karakter dyan na nagsasabuatan, napanood na po natin yan.